May mga nayon na nakatago sa malalim na kabundukan, tila nakalimutan ng mundo. Ngunit doon ang pinakamadilim na bagay ay nakalibing. Leyte, lupain ng maulap na bukirin at kabundukan na bumubulong sa tainga ng mga nabubuhay. Kung saan may karenderya, isang maliit na restaurant na matatagpuan sa kabubatan, pinamamahalaan ng tatlong kakaibang babae. Masarap silang magluto. Kakaiba ang ganda. Pero ang mga mata nila never smile. Sa isang maliit na bahay sa paanan ng bundok, pinagalitan ng isang masungit na ina ang kanyang asawa dahil sa piniritong karne. Tahimik na nakahiga sa sulok ang kanyang may sakit na anak, nakatitig sa kisam. Walang nakakaalam iyon ang bahay kung saan nagsisimulang umikot ang gulong ng tadhana. At pagkatapos, isang gabi, nang nilamon ng maitim na ulap ang buwan, may tatlong binata na dumaan sa restaurant. Kakaibang bango ang amoy ng pagkain. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang lalamunan, may lasa ng dugo. Mula noon, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Ang mga tao ay nabaliw, ang mga bata ay nawala, at isang higanting itim na aso ang lumitaw tuwing maulan na gabi. Nagduda sila. Tapos natakot. Tapos tumakas. Ngunit ang hindi nila alam ang tatlong babae ay hindi halimaw di. Ngunit ang huling mga taong nakatayo sa pagitan ng mga tao at ng underworld ay tinatawag na aswang. Ito ay hindi lamang kwento tungkol sa restaurant. Ito ay isang alamat ng dugo, mahika at sakripisyo. Ito ay kwento ng mga nakaligtas at babala din sa mga naglalakas loob na pumasok sa gubat ng Leyte pagkatapos ng paglubob ng araw. Ang bawat trahedya ay nagsisimula sa maliit na bagay. Isang mangkok ng kanin, isang salita, o isang buntong hininga na matagal nang pinipigilan. Sa loob ng lumang bahay, umuulan. Dahan-dahang kumulo ang kamera, malamig ang mangkok ng kanin, tumitirit ang pamaypay, umuubo sa sulok ang maliit na bata, anak ni Erwin. Nakatayo sa kusina ang nanay, Aling Maring, nanininig ang boses at sinisisi. Diyos ko, Jeston! Sabi ko, ilaga ang baboy. Bakit mo naman pinrito, ha? Tahimik ang ama, Mang Jeston, may hawak na kawali, bumitiw ang mga mata. Lumalakas ang pagtatalo, hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa matagal ng hinanakit na hindi maintindihan. Pagsasalaysay. Sa bahay na ito, ang mga salita ay sandata. Bawat pagkain ay labanan. At si Erwin ay ang anak na nakalimutan sa ingay na yon. Nang gabing yon, naglakad si Erwin sa labas, tumigil ang ulan, madilim ang buwan. Tumingin si Erwin sa kabubatan, bumuntong hininga, malungkot ang mga mata. Sa isang pansamantalang tolda, isang grupo ng malalapit na kaibigan, Leo, Mario, Ben, ang nakaupo sa paligid ng isang maliit na apoy, umiinom ng soft drinks. Leo, kanina, nakita ko na naman yung tatlong babae sa karenderya sa dulo ng daan. Mario, yung may buhok kulay pula. Grabe, no? Pero may kakaiba sa kanila, parang hindi sila taga rito. Ben, hindi lang yun pre. May bata sa kabilang baryo nagsusuka, naglalaway. Sabi ng nanay niya, kinain lang daw sa karenderya yon. Natahimik ang grupo. Kumikislap ang apoy. Marahan ang ihip ng hangin. Sa mga rural na lugar tulad ng Leyte, ang mga kwentong multo ay hindi sinasabi sa araw o gabi. Naghihintay lamang sila ng isang tao ang maniwala. Pagbabago ng eksena, walang laman na kalsada, madilim na liwanag ng buwan, ang mga kamera ay dumaan sa mga puno ng lumang puno.
Sandaling lumitaw ang tatlong batang babae, sina Epifana, Luisa, Edina, mga silhouette na nagbabadya sa likod ng usok mula sa karenderya na kalan. Isang mahinang bulungan ang nagmumula sa kabubatan. Isang malaking itim na aso ang humarang sa daan ni Erwin, pagkatapos ay nawawala kapag kumurap siya. Pagsasalaysay, malalim, mabagal na boses. Kapag sumapit ang gabi sa Leyte, hindi lahat ay natutulog. May mga entity na nagsisimula palang magising. Pagbalik sa bahay ni Erwin, ang nanay ay nangungulit pa rin, ang ama ay tahimik na nakaupo. Dahan-dahang nag-zoom in ang kamera kay Erwin na nakatingin sa labas ng bintana, kung saan madilim ang kabubatan. Pagsasalaysay, mapagpasya. Hindi alam ni Erwin na ngayong gabi na ang huling pagkakataon na magiging mapayapa ang lahat. At naghihintay sa kanya ang isang restaurant sa gitna ng kakahuyan, kung saan sinasabi ng mga tao na nagugutom sila, ngunit umalis na walang laman ang mga mata. Maliit na restaurant, lumang lata na bubong, sinag ng araw na tumatagos sa kanopi ng puno na lumilikha ng mga bahid ng liwanag. Si Epifana ay naghihiwa ng gulay, si Edina ay hinahalo ang kaldero, si Luisa ay may hawak na isang mangkok ng umuusok na sopas. Silang tatlo ay kakaibang maganda, ang kanilang mga mata ay parehong mainit at malayo. Camera ni Erwin. Pumasok ang grupo ni Erwin, medyo nalilito. Napatingin si Erwin kay Epifana, ang batang babae na may kayumangging buhok. Ang malalalim niyang mata ay tila hawak ang buong kabubatan sa kanilang kaibuturan. Leo, whispering, ganda nila, pre. Pero may kung anong hindi tama. Mario, parang hindi sila tao. Mahinang tumawa ang grupo, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-inat pa rin. Epifana smiles, kayo yung mga bagong mukha sa baryo, di ba? Kain muna kayo. Libre. May mga ngiti na nagpapainit sa puso at may mga ngiti na nagpapadala ng panginginig sa gulugod. Sa parehong gabi, naging kakaiba ang mga taga-Nayon, nilaslas ng isang lalaki ang mukha, tumili ang isang batang babae sa gitna ng palengke at bumagsak. Mabilis na kumalat ang tsismis. Nabaliw kasi kumain sa karenderya. May lumalabas na aswang tuwing gabi. Nag-aalala si Erwin, gusto niyang bumalik at tanungin ang tatlong babae, ngunit ang tatlo ay maagang nagsara ng kanilang tindahan. Sa pagbabalik, nakasalubong nila ang isang higanteng itim na aso. Namumula ang mga mata nito. Hindi ito tumahol, tumingin lang. Mario, nanginginig, pre. Di yan normal na aso. Naninil ang aso. Ang grupo ay tumakbo sa kabubatan, sumisigaw, natitisod, ang kanilang mga puso ay tumitibo. Ang punto ng pagbabago. Nang ang grupo ay malapit ng itulak sa bangin, lumitaw ang tatlong batang babae mula sa kadiliman, na may hawak na mga anting-anting na apoy at mga patpat na garing na may nakaukit na mga sinaunang karakter. Sila ay gumuhit ng mga anting-anting sa lupa, umawit ng mga spelling sa kakaibang wika. Ang mga aso ay napaungol sa sakit, nawasak sa itim na abo. Natigilan ang grupo. Ang tatlong babae ay nakatayo sa kanilang harapan. Ang kanilang mga mata ay nagniningning na parang refleksyon ng apoy ng impyerno. Epifana, mahigpit, hindi na ito maitatago. Nakita mo na eh. Sa ilalim ng isang lihim na kuweba sa kalaliman ng bundok ay ang tahanan ng tatlong babae. Ang mga pader na bato ay inukitan ng mga sinaunang aswang at mga mapa ng pagkawala. Inihayag nila, kami ang mga inapo ng mga sinaunang albularyo,
mga mangangaso na pinili upang pigilan ang pagbabalik ng mga demonyong sumisipsip ng dugo, mga aswang. Ang sagradong dugo ay dumadaloy sa atin, ngunit ang digmaang ito ay hindi para sa ating tatlo. Kumakalat ito. Natigilan si Erwin nang makita niya ang isang sinaunang guhit ng isang itim na aso at ang figura ni Roland ang tumataas. Noong gabing iyon, hindi na sila misteryosong mga babae. Sila na ang huling apoy laban sa kumakalat na kadiliman. Pangako at pagdududa. Ang mga Erwin ay namamalagi ng magdamag sa kuweba. Umupo si Epifana sa tabi ni Erwin, hawak ang ancestral pendant. Epifana, sa mahinang boses, kung mananatili ka kailangan mong pumili. Upang lumaban o maging isang mananakbo. Erwin, nakatingin ng malalim sa kanyang mga mata, piliin kong lumaban. Para sa iyo at dahil may isang bagay sa loob ko na nagsisimulang gumising. Nagtapos ang eksena sa paglabas ng kuweba ng mga Erwin, na sinundan ng 3 batang babae na nakasuot ng pilak puting damit na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan na handang makipaglaban. Pagsasalaysay pabulong. At mula sa sandaling iyon wala ng tao sa kanila. Walang isinilang na bayani. Ngunit minsan, tinatawag ng tadhana ang pinakamahina kapag ang mundo ay higit na nangangailangan sa kanila. Sacred Cave, kung saan nagsisimula ang pagsasanay. Pinangunahan ni Epifana ang grupo ni Erwin sa isang malalim na kuweba. Ang liwanag mula sa mga herbal na kandila ay lumilikha ng asul na ulap. Ang mga dingding ay inukita ng mga sinaunang sandata, anting-anting, makamandag na halaman, at albularyo clan crests. Epifana, hindi ka na namin maiiwasan. Kung gusto mong mabuhay matutong lumaban. Luisa, pero tandaan, hindi ito pelikula. Kahit sino ay maaaring mamatay kahit ako. Kinuha ni Leo ang apitong na kutsilyo, nanginginig ang kamay, ngunit hindi kumikislap ang mga mata. Tahimik na hinawakan ni Erwin ang kanyang kwintas, na sinasabing panlaban sa kagat ng aswang. Wala sa kanila ang nakakaalam kung saan magsisimula. Pero alam nilang lahat, ito na ang huling pagkakataong mapipili sila. Maikling pagsasanay, masyadong maagang dumating ang panganib. Montage ng eksena sa pagsasanay. Natutong amuyin ang nakalalasong gas ng aswang mula sa tuyong puno ng sabok. Paggamit ng mga pulseras na gawa sa mga ugat ng danglay para maramdaman kung may mga demonyo. Nagsasanay sa paghahagis ng mga kutsilyo na binasa ng mga makamandag na halamang gamot sa mga gumagalaw na target. Isang gabi, habang nagpapatrolya sa paligid ng nayon, ang grupo ay tinambangan ng isang grupo ng maliliit na aswang. Nagkamot ang likod ni Luisa, nahawa si Edina ng pagkalason sa dugo, at nagsimulang bumulong ng mga salitang walang nakakaintindi. Epifana, panik. Hindi. Umatras. Hindi sila normal. Minarkahan sila ni Roland. Sinubukan ng grupo na tumakas. Binuhat ni Erwin si Edina at tumakbo, habang kinakaladkad ni Leo ang dumudugong si Luisa palabas ng mga palumpong. Sa pagitan ng dugo at pagpili. Sa kanlungan, si Luisa at Edina ay inilagay sa isang kahoy na mesang, mahina ang kanilang mga pulso, ang kanilang mga bibig ay umuungol. Ginamit ng Epifana ang lahat ng anting-anting, banal na tubig, at mga halamang gamot, ngunit hindi ito ganap na epektibo. Epifana, nanginginig ang boses. Si Mang Roland, pinahusay niya ang mga ito. Ang ganitong uri ng mahika hindi na pag-aari sa kagubatan ng Leyte. Tumabi sa kanya si Erwin, nakakuyom ang mga kamay.
Tumingin siya kay Epifana, puno ng luha ang kanyang mga mata. Erwin, wala akong lakas na mayroon ka. Hindi ako magaling sa pakikipaglaban. Pero mahal kita, Epifana. At kung mahulog ka, babagsak ako kasama mo. Hindi sumagot si Epifana. Kinuha niya ang kamay ni Erwin, inilagay ito sa ebony amulet at bumulong. Kung gusto mong lumaban sa tabi ko, hindi ka dapat mamatay bago ako. Pagsasalaysay. Kapag ang tunay na pag-ibig ay nasubok, hindi ito sa pamamagitan ng mga rosas, ngunit sa pamamagitan ng dugo, putik, at takot. The apocalypse is coming, Mang Roland reveals. Bumalik sina Leo at Mario mula sa isang kuweba malapit sa Mangdo Mountain. Bitbit ang isang lumang mapa na nakasulat sa sinaunang wika ng albularyo. Isinalin ng Epifana, ito ang kinalalagyan ni Mang Roland, ang pinuno ng aswang, na dating albularyo nagtaksil at naging demonyo. Epifana, malamig. Siya ay dating isang tao na tulad ko. Ngunit dahil sa puot, pinili niyang ibigay ang kanyang kaluluwa sa kadiliman upang hindi na siya maging mahina muli. Natigilan ang grupo. Nagsisimulang bumangon ang tanong, pumapasok ba sila sa isang digmaang lampas sa kakayahan ng tao? Pagsasalaysay, mababa, mabigat na boses. Hindi lahat ng kalaban umuungol. May mga na dating bayani. Ang kamera ay humahampas sa kabubatan ng Leyte, kung saan lumilitaw ang isang patay na lupa sa gitna na parang bukana ng impyerno. Sa isang basag na bato ng lava, humina ang isang nilalang. Ang mga mata nito ay kumikinang na pula, ang balat nito ay natatakpan ng itim na kaliskis, at sa likod nito, isang pares ng nagnininas na sungay ang tumaas. Pagsasalaysay. Nagising na si Roland. At ang hinahanap niya ay hindi lamang dugo, kundi ang pagkawasak ng mga naglalakas loob na tanggihan ang kadiliman. Kapag ang buwan ay nagtatago sa likod ng madilim na ulap, kapag ang mga ibon ay tahimik at ang lupa ay hindi na tumutugon sa mga yapak. Iyan ay kapag ang tunay na kadiliman ay nagsimulang kumalat. Ang ulap ay gumulong, ang hangin ay humihinto. Dahan-dahang lumilipad ang kamera sa buong nayon, sarado ang mga bintana, kumikislap ang mga ilaw. Itinatali ng mga tao ang mga baging sa kanilang mga braso, bawang at mga pulbos ng halamang gamot sa kanilang mga bulsa. Lahat ng sinaunang paniniwala ay ginagamit. Sa tuktok ng burol, nakatayo sina Epifana, Luisa at Edina na nakasuot ng puting damit, nakatingin sa malalim na kagubatan. Epifana, pabulong. Nandito siya eh. Nagsisimulang bumuhos ang hamog sa nayon na parang kulay abong ilog. Mula sa loob nito, gumagapang palabas ang mga baluktot na tao. Mahahabang braso, mapupulang mga mata, malaahas na mga dila, mga kuko na humihila sa lupa. Sila ay mga tao. Ngayon sila ay isang bagay walang pangalan. Desperado na depensa. Ang mga albularyo ay gumuhit ng proteksyon na bilog sa paligid ng nayon na may dugo at abo ng kambing. Ang mga tao, bagamat natatakot, ay tumayo pa rin gamit ang mga palaso na babad sa lason, mga kutsilyong kawayan, mga nagbabagang lamp na langis. Sumiklab ang labanan, lumilipad ang mga nilalang na parang hangin, winawasak ang mga pader, sumisigaw sa wika ng tao. Leo, natigilan lang kami. Huwag nilang hayaang masira ang bilog. Isang matandang lalaki ang kinaladkad palabas ng kanyang bahay. Tumakbo si Mario para iligtas siya, ngunit nakagat sa kamay.
tumalsik ang dugo. Mario, pabulong. Huwag mo akong hayaang maging isa sa kanila. Lumilitaw si Roland. Natahimik ang lahat. Mula sa malalim na ulap, isang matangkad na figura, nakasuot ng maitim na pulang tela na balabal, na may hawak na isang nagbabagang kahoy na stick sa kanyang kamay ay humakbang palabas, dalhin si Roland. Ang kanyang mga mata ay kasing itim ng isang malalim na hukay, ang kanyang bibig ay dumudugo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw na parang mula sa impyerno. Roland, ang sangkatauhan ay tapos na. Ako ay dumating upang wakasan ang 1,000 taong kasinungalingan. At ako magsisimula sa nayong ito. Umalis si Epifana sa linya, walang ekspresyon ang mukha. Epifana, dati kang albularyo, bakit kadiliman ang pinili mo? Roland tumawa ng malakas. Dahil ang liwanag ay hindi kailanman nagligtas sa akin. Itinaas niya ang kanyang kamay, nabasag ang lupa, lumitaw ang isang pulang bilog na dugo. Gumapang palabas ang isang nilalang na apoy sa anyo ng tao. Ang labanan sa kuweba. Hinabol ni Epifana si Roland, dinala niya ito sa isang sinaunang kuweba, kung saan walang liwanag na sumisikat. Siksik ang espasyo, tanging ang tunog ng pagpatak ng tubig at ang umaalingaw-ngaw na hininga. Dito ang liwanag ay hindi nangahas pumasok. Ito ang tiyan ng sinaunang dragon, kung saan nilalamon ang lahat. Sumiklab ang paghaharap. Gumamit si Epifana ng mga sagradong puwertas, anting-anting sa bibig, mga kutsilyong panghagis ng pila. Gumamit si Roland ng madilim na mahika, pagpapatawag ng apoy mula sa kanyang mga kamay, pagkontrol sa hangin, pagmamanipula sa bangin. Roland, alam ko ang bawat pintig ng iyong puso, Epifana. Tinuruan ko ang iyong mga ninuno kung paano gamitin ang pilak na espada. Halos maubos si Epifana. Sira ang mga tauhan niya. Punit ang damit niya. Mabilis ang kanyang paghinga. Pagbabalik ni Erwin. Itinulak siya ni Roland sa pader. Biglang, mula sa itaas, isang bagay ang lumundag na tumusok sa dibdib ni Roland. Ito ay si Erwin, na may hawak na itakmon na babad sa dugo ng dragon. Erwin, paos na boses. Pinili kong tumayo kasama mo. Remember? Sigaw ni Roland, natutunaw ang kanyang katawan na parang nasusunog na plastik. Tumalsik ang dugo, kumikinang ng maliwanag ang liwanag ng alindog mula sa leeg ni Epifana. Roland sa wakas ay umuungol. Hindi ito ang katapusan. Ang mga demonyo ay hindi namamatay. Naghihintay lamang sila sa kanilang susunod na muling pagsilang. Nakahiga si Erwin na hindi gumagalaw, tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Hinawakan siya ni Epifana, ang liwanag mula sa sinaunang anting-anting na umaagos sa kanyang dibdib, pigil ang kanyang huling hininga. Mula sa itaas, ang unang liwanag ng bukang liwayway ay tumagos sa yungib na nag-aalis ng ambon. Epifana, bumagsak ang luha. Maaaring hindi pa tapos ang digmaan, ngunit hanggat may mga taong maglakas loob na magmahal, na maglakas loob na magsakripisyo, hindi sila mananalo. Nawasak ang Roland, nagiging alikabok ang laman. Sa huling sandali, tumawa siya ng malupit, namumula pa rin ang mga mata.
Roland, na may paos na boses, umaalingaw mula sa mga patay. Sa tingin mo nanalo ka? Ako lang ang mensahero. Babalik sila. Mas malakas, mas gutom. At sa susunod walang makakapigil sa kanila. Pagsasalaysay. Hindi lahat ng kamatayan ay ang katapusan. Ang ilang mga kamatayan ay ang pinto sa isang bagong impyerno. Leyte Village pagkatapos ng labanan. Hindi pa tumira ang alikabok, makapal pa ang hamon. Si Epifana, Luisa, Edina ay nakatayo sa harap ng mga tao, determinado ang kanilang mga mata. Epifana, hindi lang tayo. Mayroong daan-daang tulad natin, na tahimik na lumalaban sa buong bansang ito. Ngunit kung ano ang darating ay higit pa sa kanilang lahat. Natahimik ang lahat. Reunion scene, Erwin House. Niyakap ng mahigpit ni Erwin ang ama. Napaluha ang kanyang ina, Marin. Ang yakap na iyon ay hindi nabubura ang mga taon ng sakit. Ngunit ito ang unang pagkakataon na tunay nilang hinawakan ang isa't isa sa kanilang mga puso. Mang Jeston nanginginig. I'm sorry, Erwin. Nalampasan mo ang lahat ng naiisip ko. Sa harap ng gate ng nayon, madaling araw. Nakatayo si Epifana na naghihintay. Ang kanyang puting balabal ay basang-basa sa tuyong dugo. Hawak ni Erwin ang itak sa kanyang kamay, ang agimat sa kanyang leg. Erwin, binulong ang kanyang ama. I can't stay. That darkness will come. And if I'm not prepared, mas maraming tao ang mamamatay. Naglalakad siya, dahan-dahan ngunit tiyak, nawawala sa makapal na ulap. Sa likod niya ang itak, sa dibdib niya ang nagbagong puso. Pagsasalaysay, mapagpasyang boses. Upang mapanatiling mapayapa ang isang nayon, kailangang may handang humakbang sa bangungot. Bagong hamon, Kenneth pinili. Naging abo ang katawan ni Roland, at nahulog ang isang sinaunang bato mula sa kanyang kamay, na may nakaukit na bilog na simbolo ng apoy. Tumingin si Epifana sa bato at namutla. Luisa, nataranta. That's a blood seal, ang tanda ng Circle of Resurrection. Tinatawag nila ang sinaunang aswang clan na nabuklod mula noong 15th century. Nagbabago ang eksena sa sinaunang round table. Inilalagay ng 3 batang babae ang bato sa gitna. Ang liwanag mula sa bato ay kumalat, na lumilikha ng isang mapa ng mga hotspot sa buong bansa. Nagsimula na ang muling pagkabuhay. Epifana. Hindi na ito digmaan para sa isang nayon. Ito ay isang pambansang frente. Emosyonal na tagpo ng muling pagsasama, bahay ni Erwin. Si Erwin ay nasugatan, ang kanyang ina ay tahimik na umiyak. Ang kanyang ama ay tahimik na lumuhod, naghuhugas ng dugo para sa kanyang anak. Wala silang sinabi, magkahawak kamay lang, sapat na para palitan ang lahat ng malamig na taon. Choy scene sa Danglay Mountain, kung saan nagtipon ang albularyo. Tumayo si Erwin sa harap ng daan-daang tao na nakasuot ng itim at puting damit, ang bagong henerasyon ng mga mangangaso. Matanda. Maaari kang tumalikod, mamuhay ng normal. O taglayin mo ang markang ito at pumasok sa walang katapusang digmaan. Humakbang si Erwin, itinaas ang kanyang kamay, ang anting-anting ng apoy ay nakatatak sa kanyang dibdib. Pagsasalaysay. May mga hindi pinili para sa kanilang lakas, ngunit para sa kanilang pagtanggi na yumuko sa kasamaan. Falls down, dumating Ran Benica Diliman. Naglilinis ang mga tao sa nayon pagkatapos ng digmaan. Hindi pa naayos ang mga abo ng aswang,
nasusunog pa ang ilang bubong. Nagkamalay na sina Edina at Luisa, ngunit ang kanilang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Nakatayo si Epifana sa punso, nakatingin sa hilaga. Epifana, ang natalo lang natin ay kuko lang ng totoong halimaw. Isang mensahe mula kay Roland na nakita sa isang lumang notebook. Maaari mo akong patayin, ngunit hindi mo mapipigilan ang pagsikat ng kadiliman. Kapag ang pulang buwan ay sumikat ng 3 beses, ang pintuan ng ating uri ay magbubukas muli. Reunion scene, umupo si Erwin at ang kanyang pamilya para kumain pagkatapos ng maraming taon. Walang nagsasalita tungkol sa digmaan. Sila ay kumakain ng tahimik, ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang. Tumingin si Erwin sa kanyang kamay, ang anting-anting ay kumikinang pa rin. Maulap na kagubatan, tahimik na umaalingaw-ngaw ang mga yapak ni Erwin. Dala niya ang itak, ang sinaunang anting-anting, ang kulay abong balabal. Naghihintay si Epifana, hindi na kailangang sabihin, tumango sila sa isa't isa. Sa di kalayuan ay isang bundok na natatakpan ng madilim na ulap bahagyang nanginginig. Pagsasalaysay, mababa, misteryosong boses. Ang digmaang ito ay hindi kailanman tungkol sa pagkapanalo. Ito ay tungkol sa pagpigil sa mundo mula sa pagbagsak.